Okay, maganda. Magagabi na kasi 5:31 na. So, magandang gabi po sa inyo lahat. So, huwag kayong mag-alala kasi malapit na ako matapos. Isang discussion na lang. Magagabi na. So, ang huling i-discuss natin for the trigonometric discussion is all about upper and lower bounds of the zero. So, na-discuss ko na yung kanina about sa mga yung rational zero theorems at yung Descartes rule of psi. Thank you po sa pagtatap-tap ng heart react, James T. at It's Sumali. Thank you po. Ha? Ano? Ano nat? Hindi ako sasayaw. Nagla-live ako. Tibo, hi po. Sige, kailangan umabot yata naman ng viewers. Okay lang. Si Chloe po. Sino Chloe? Maraming Chloe dito eh. Ay, hindi ako sasayaw. Hindi ako dancer. Eto na lang ang mog ko sa universe. Nag-tap-tap na lang. Sige, okay lang, James Sky. So, thank you pa sa pag-tap-tap-tap, James Sky. Hindi ka naman pipilitin. Okay lang. Pero hindi naman ako marunong sumayaw. Huwag ka na makulit. Becharis yan. Yan na ang sayaw ko. Bawal. Hindi ako dancer, ha? Yan. Pilitin man. Bagay mo ba akong macho dancer? Kasi exam na next week, differential naman. Ayun lang. Ang problema nga lang, James Sky, wala si Sirang Susi, hindi siya nakapag-live kasi natukutan ng cellphone. Sabi nga daw, hindi na nga siya makapag-live ulit. Hey, kasi naman po, hey Ben. Hindi naman ako sa matalin na kasi. Nasaan yung extension? Ano extension? Kabit ko yung greeting slide ko sa TV. Ito yata na yun. Sino magkakabit? Ako tatry ko lang yung calcium. Ito ano yun? Hekasi? Ano ba Hekasi, Nay? History ba yun, Nay? Yan, subject din yun. Subject din yun. Yung elementary pa nga ako nun. Pili ko matalino ka sa lahat kasi matalino ka na sa math. Hindi naman Raven. Hey, Haven. Pwede naman, kaso ayaw ko lang talaga magsabi ng totoo, Raven, kasi para ako nagsisinungaling sa inyo. Kaya sabi ko nga sa iyo, kung ano yung discussion, yun ang alam mo. Pag hindi ko alam sa mga pamilya na yan, hindi ko rin alam. Hi po, pilit. Grabe naman yung username mo. O sige, start na tayo. Wala pa yung mga viewers dito. Hey, kasi matagal na mo yan. Elementary pa nga ako nun eh. Differential kasi James Sky, kasi hindi yata makapag-live si Sirang Susi kasi nadukutan daw ng cellphone kaya ganoon. Try niyo si Sir Sacy. Ganun lang. Paki-follow up niya si Sir Sacy. Nagla-live siya mamayang gabi. James Sky. So follow up niya si Sir Sacy. Follow up niya doon sa TikTok ako. Nagla-live din siya mamayang gabi. Like about sa mga math discussion, magaling po siyang magturo. Kaya nga siya tinatawag na master eh. Napakagaling niya magturo yan. Tsaka lupit niya magturo. Napakalupit niya. So, follow up niya si Sir Sacy. Magaling niya magaling niya magturo at magaling niya yung sumagot. Kahit sa mga may hirap na problem, kayang-kaya niya sagutan yan. Tanungin niyo si Sir Sacy. Ano siya? Engineering student po siya. Nag-aaral po siya ng engineering. James Sky. Okay? Tanongin mo sa differential equation. Baka malay niya. Baka may alam siya. Okay? Shout out po kay Dennis Yusi. Sabi daw po ni Haven. Shout out kay Dennis Yusi. Dennis, kung nanonood ka man, shout out sa iyo. Sabi ni Haven. Sabi ng ka-blockmate namin, advance daw namin nasa Laplas na kami. Okay, congrats po. Palapakan natin si James Sky. Ayun lang. Differential po kasi may equation lang naman po. Sa pag-Laplace sa pinag-uusapan, higher math po kasi yan eh. Kaya nga hindi ako nag-engineering. Thank you, Haven. So, kailangan 100 viewers na. So, madali lang yan. Upper and lower bound of the zero lang naman eh. Yung, di ba, mag-graph ka ng mga polynomial function, kailangan may pakita mo yung upper. Pag sinabing upper, pataas yun. Pag lower, pababa.
Okay? Tandaan niya, pag upper, pataas. Upper. Pag lower, pababa. Okay? Yung kung makikita mo yung mga curve, ano ba yung parang curve yung parang pa letter U? Bound ang tawag doon ba? Okay? Follow niyo po guys para makapag-live ako. O sige, sige po. Follow up natin si James Kai. Mag-discussion ka po, James Kai. Ayan, tama po. Curve po ang tawag doon. Sabi ni K-Salt. Okay? Wait lang, follow up natin. Ay, oo nga pala. Okay, parang siya curve, tama. So, kunwari pag ganito, ito tawag lang dyan is upper. So, i-discuss ko na yun. Kasi, maggagamin eh. Ito yung upper. Ito yung lower. Bababa natin. Ito yung lower. Depende sa itsura ng graph natin. Ito lower. Ito parang pa-curve yan tawag yan. Yung ganyan. Okay? Yes po. Yes. Sige. Follow up niya si Sir Sacy. Mamaya magla-live din yan. Doon kayo magtanong, James, kaya. Ma'am, recess na po. Okay po. Start na tayo. Lapitan natin yung camera kasi magagabi na. Malabo. Pasensya na kasi yung ilaw namin eh. Malabo eh. Papalitan namin yung ilaw namin. Sige. Start na tayo. So, pakisubscribe nyo si Sir Sacy. Hirap na mabasahin. Sir Sacy. Nagtuturo yan ng math yan mamayang gabi. Di ko alam kung anong oras eh. Palagi ko yan nasusubayan. Palagi ko pa yan nasusubaybay sa live niya. Ang galing-galing niya, napaka-solid niya. Kahit pwede niyo pagtanungin si Sir Sacy. Oo, kahit ng mga mamahihirap, pwede niyo pagtanungin yan. Pero na lang yung pinakamahirap na trigonometric, nahihirapan siya, hindi siya magdi-discuss. Ano siya, engineer student siya. So, pag-follow up niya dito, baka mamayang gabi, meron yan. Ano siya, ang itsura ng life niya, naka-bond paper. Tapos may nakalagay na parang kulay blue ang, yung parang boulder. Yun. Basta ganun. May nakalagay kasi ng parang Gcash, may Gcash number. Yung magdo-donate siya, yung magsasend kayo ng Gcash ng piso para sa bond paper. Yun yung background niya. So, pakipollow up na to si Sir Sacy. Okay? Start na tayo. So, paano? Upper lower bounds of the zero. Kailangan po yan sa graph of polynomial function. So, magbibigay ako ng sample. Magmamadali na ako kasi maggagabi na. Okay, for example guys. So, sabi nga daw, pag nagkikita mo yung mga question, find the upper and lower bounds of the zeros of P of X o capital of P of X equal to 2x cubed minus x squared minus 13x minus 6. Yun lang yan. O, diba? At yung pag nakita mo yung mga question na to, sabi ng teacher nyo, paano po yung upper box? Upper box? Ano po ba to? Ano ba? Geometry ba yan or drawing po yan? Upper box? Alam ko box yan, dinis yan ito eh. Pag upper, pataas din. O, hindi ko rin alam. Mahina ako sa drawing eh. Ito yung upper oh. Yung sinasabi ko, dinis, yun ang ambag ko, pasensya na. So, ito po yung upper box. Ito, geometric figure yan. Ito yung upper box lang. Naitingnan mong paninis. Pag mali, guskahan nyo ko. Hindi ako artist ha. Sige, game na tayo. Tama ba, Dinis? Ito yung upper box natin. Pag hindi, bahala ka na sa buhay mo. So, paano? Hahanapin natin yung upper and lower bounds of itong given na to. Okay? So, paano? Madali lang yan. So, bago ka man dyan, so kukunin natin yung rational zeros theorem.
ano yun. So, ikokopyahin ko na lang kasi nakasimplify na yan. So, yung P and Q natin, eto, puruin ko muna to. Dito na nga tayo para mas simple. Yung P and Q natin, yung P over Q, di ba, pag P natin is yung constant term natin, na kailangan i-factor out yan. Tapos yung Q natin, yung pinaka-high exponent natin, yun yung magiging leader term natin, okay? Yung numerical term natin, which is 2, di ba? So, sabi daw nakalabas sa statement, sa magiging possible naman is positive negative 1, positive negative 2, positive negative 3, positive negative 6, positive negative 1/2, and positive negative 3/2. Okay? Naintindihan niya? Ulitin ko. So, itong given na to, which is 2x cubed minus x squared minus 13x minus 6. Ito po yung possible na rational roots natin. So, positive negative 1, positive negative 2, positive negative 3, positive negative 6, positive negative 1/2, and positive and pi and n. And positive negative 3/2. Okay? Okay na tayo guys ha. Madali lang yan. So, paano natin ikukuha to? So, meron tayong mga possible zeros. So, ang sagot niya will be the zeros are negative 2, negative 1/2, and 3. So, ito talaga sagot niya for the given natin. Pag kinuha mo natin yung possible zeros natin, yung negative 2, negative 1/2, and 3. Bila. So, ibig sabihin, gagawa na naman tayo ng synthetic division. So, kaya maniwala, i-rewrite natin like this. So, negative 2 muna, synthetic. So, pwede synthetic, 2, negative 1, negative 13, and negative 6. Yung pagdidikita na, bring down 2, alam nyo na, 2 times negative 2 is negative 2. Diba? Then, pa viewers, manood kayo So, negative 2 minus 2 will be negative 3. Bakit? Kasi para sila negative, then add po. Negative 3 times negative 2 will be positive 6. Negative 13 plus 6, so will be D. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7. Negative 7. Negative 7. Teka, parang mali. Wala naman yung gamot. Wala. Ay, gamot na wala. Negative 7. Okay, negative 7. Negative 7, 14. Parang mali. Wrong po to. Hindi pala synthetic eh. Yan. Oh, mali po to. Mali. Iba tayo na pala. Mali. Mali. Wag yan. Medyo malabo to. Ibang discussion to eh. Pwede ikaw papisa. Iano natin. Iano natin. Sa base po sa YouTube, ito na po. Negative 4 ata dapat ang 2. 2 times negative 2. Sige po, Marchet. Ayusin natin. Oo, wait. Asa muna, Tika. An. Wait lang. Yan, yun na. Ay, tingnan ko ka na lang yun.
Okay, 2 times negative 2. Oh, mali ata to eh. Sige, sundan natin yung nasa YouTube. Bakit ganitong discussion na to? Sige, ulitin natin. Itindihin natin mabuti. Susulat ko na lang to. Ano natin to? So, itindihin natin mabuti yung chart dyan, guys, ah. Hirap ang discussion sa YouTube. So, negative 2. So, paano? Ito yung given natin is 2, negative 1, negative 13, tsaka yung negative 6. Paano naging kumuha to? So, 2, negative 5, 0. Ibang klase itong ganito na to, di ba? Wait lang. Yung 1/2. Paano nangyari yun? Negative 8. Double check natin maigi. Wait lang. Babalikan ko kayo. Wait lang. Wait lang. Mangula ko na mangula. Sige, ano na kayo? Wait lang. Sa paano? Alam ko, bring down 2 eh. Bring down 2. 2 times negative 2 is negative 4. Minus 1 will be negative 5. Negative 5 times negative 2, so will be positive. So will be positive 10. Positive 10 minus 30. Okay, gets ko na. Sige, nireview ko na to. Ibang klase yung synthetic, ah. Paano? Ganito. So, eto yung 2, bring down yung 2. Bakit naging ganyan? So, bring down 2, tapos 2 times negative 2 will be negative 4. Negative 4 minus 1 will be negative 5. Negative 4 minus 1 will be copy yung negative, tapos plus mo yung 4 tsaka 1. Magiging negative 5 na siya. Negative 5 times negative 2 will be positive 10. Positive 10 minus 13 will be negative 3. Bakit? Kasi mas malaki ang 13 kaysa sa 10. Minus sign, then subtract. 10 minus 13 will be 3. Negative 3 times negative 2 will be positive 6. Negative 6 plus 6 will be 0. So, ito tumawa. Lang yun. Ito, yung sa possible answer natin. So, paano nangyari yun? Double check natin maigi, ha, kung maniwala. Negative 16. Six. Mali nga. Very wrong pa. So, mali yan. So, eto, ganun pa rin. So, possible ko the 0 lang yan, di ba? So, bring down 2. 2 times 3 will be 6. 6 minus 1 will be 5. 5 times 3 will be 15. 50 minus 3 will be 2. 2 times 3, 6. Negative 6 plus 6 is 0. Ito. So, may nakalagay dito. Etong nakalagay na to is 0 po talaga yan. Okay? So, bakit?
So, bakit ganyan? Kasi nga, ganito, bakit naging negative 3? So, sabi nga daw, ang nakalagay dito, entries, hindi na magkasa sa board, entries are alternate, positive, and negative. Okay? Layo natin yung camera. Rational equation, please. Sige po, mamaya na lang po. Paano ba yung rational? Madali lang yan. So, bakit negative 3? So, eto, di ba negative 2 yan? So, kailangan dagdagan mo pa yung higher than negative 2. So, yung isip ko, higher than negative 2, higher than negative 2. So, yung isip ko, negative 3. Kailangan yung sagot niya, itong sagot niya will be the alternate of the sign. Positive, negative. Kailangan patas na patas yan. Yun lang yung rules natin for the upper bound yan. Ang tawag dyan upper bound kasi patas na patas. Kailangan yung mga sign will be the alternate. Positive, negative. Etong bakit negative 3? Kasi etong given na to, yung negative 2, kailangan taasan mo ng isa. Higher than negative 2. So, naisip ko negative 3. Okay? Bakit naging 4? Dito tayo po sa 3. So, mag-isip ka ng isa na mas mataas sa 3. Yung 3, mas mataas sa 3, yung 4. Kailangan yung ano mo, yung lower bound mo, kailangan all entries are greater than or less than greater than or equal to 0. Ito yung rules niya, guys, ha. Say, thank you po sa pag-send ng badge po, potatoes. Sige, pagbigyan natin. So, mamaya na to. So, pag ganyan, ang gulo ng camera. Bakit naging ganyan? So, pag ginanon mo, negative 3, kasi negative 3, ito yung given eh. Negative 2, magbigay ka ng isa na mas mataas na negative 2, so negative 3. So bring down to, negative 3 times 2 will be negative 6. Minus 1 will be negative 7. So ganun pa rin yung process hanggang matatapos mo to. Lang yun. So balikan natin yung rational equation. So request po ni Pot. So, limbawa, for example, madilim na kasi yung whiteboard. For example, x plus 2 over 2 is equal to 1/2 x plus 3. Kunwari lang, ha. Potatoes. Cross multiplication. So, x plus 2, x plus 3. Rational equation yan. 1 times 2. Whole method yan, whole method. So, x squared plus 3x plus 2x plus 6. Magiging ano na siya, x squared, magiging 5x plus 6. O, diba? Ganun lang yan, potatoes. Kailangan marunong ka mag-discard. Kung ayaw mo ng cross multiplication, find the LCD. Ang LCD, ipagdikit mo na lang. Ganun lang yun. Pero paras naman ang answer, diba? Potatoes. Eto, ano na siya? Para mahanap natin yung dalawang roots natin. Eto kasi, ganyan. Paghahati-hatiin pa yan. Medyo mahirapan pa tayo dito. Tignan natin na, pots potato, ha. Testingin natin kung tatama. Hatiin natin to. X plus 2 is equal to 2. Tsaka yung x plus 3 is equal to 2. Tapos tingin natin kung tatama. Dito magkakapareho. So, magiging ano na siya. So, magiging 0 na siya. Magiging negative 1. Tapos tingin natin. So, 0 plus 2. 1. 0 plus 3. 2 over 2. Mali ang sagot.
i-extend natin isa. Negative 1 plus 2 over 2. 1, negative 1 plus 3. It means, potatoes, wait lang. Mag-ano na siya, negative 1, 1/2. 1, ayun, tumama. Di ba? Teka, naku, nagkaka-problem. Yun lang, mali ang sagot ko. Paano kaya to? Yan natin. Wala akong maisip ng rational equation. Mas mahirap na to eh. Negative 1/2 ko eh. Tsaka negative 2 to. Teka, wait lang. May question. Teka. Problema nga lang. Ito. Ang problema nga lang. Ay, sandali. Slow muna tayo. Ito, tumama. So, ayan na, tumama. Tumama talaga. Meron nagpapa-print. Nasend ko sa'yo. Oo, sige. Si Jenna. Oo. Kailangan daw niya ngayon. Negative 1 plus 2, 1. So, okay na. Tumama naman siya. Poached potato. Sige. Ito, Mimi. So, eto, mali to. So, not solution kasi yung, yung x equal to 0. Ito maging solution niya, poached potato. So, sagot natin sa given na to, x plus 2 over 2 is equal to 1 over x plus 3. Ang solution niya will be x equal to negative 1. Kasi ito yung tumama, ito mali. Ito yung checking. Poached potato, naitindihan mo na ba kung nanonood ka man? Ito na po yung rational equation. So, kailangan may skills ko po. Kailangan poached potato kung may skills ka sa LCD, kailangan marunong ka rin about sa mga factor out at sa pagdating mo sa mga factor out. Di ba? Mas mahirap na to. Double check natin yan ha. So, balikan na natin dito. Burahin natin to ha. Yan lang. Upper and lower band naman yan. So, bakit naging ganito? Okay na po, AJ, na-equate na. Pero meron kasi pagkakataon kapag yung isang equate natin, yung isang final answer, hindi siya tumatama sa 0 or kaya hindi siya magkakapareho ng final answer. May pagkakataon. So, nagkakaroon siya ng error, AJ, kaya ang sagot is negative 1 ang sagot. Yan ang available. So, natin, kung ayaw yung maniwala, so, compute na lang, pwede mabalikan, okay? Dapat i-equate lang daw. Yan. So, okay na tayo dito ha. So, ito na magiging sagot natin sa upper lower. So, ito po yung upper, is negative 30, tsaka yung lower, 54. Okay? Pag upper, pataas yan. Pag lower, pababa. Okay? Ito na yung sagot natin. Ganun lang. Napakasimple. Yun lang. X plus 1 and X plus 4 ata yun. Alin po? Yung kanina? Binara ko na ba? Hindi ko na maalala. Kung babalikan natin, ang topics natin is upper and lower bounds of the 0. AJ. Okay? So, magbibigay tayo ng ibang example. Ito yung discussion na upper and lower bounds of the 0. Kinopya ko na po yung sa YouTube. Okay? At para ka nagsynthetic division, di ba? Lang yan. Ito, negative 2 pala to. Okay? Wala namang isip na, wala namang maisip na given. Ano oras na? Magagabi na kasi eh. 30 minutes, magbibigay ako ng example. Diyan lang kayo, wait lang. Nakalimutan ko, engineer, Abila eh. X plus 1 at X plus 4 ata yun. Oo nga. Kaso nabura ko na. Hindi ko na po pwede ulitin yon. Pero ang sagot talaga, AJ, example po ulit, di ko na nasundan. Sige po, AJ, ganito. Ito po yung example, AJ.
So, ito madalas tinatanong sa teacher eh. Find the upper, pag upper pataas, and lower pababa. Bounds of the zeros of the p of x equal to 2x cubed minus x squared minus 13x minus 6. So, nagsulat din ako ng rational series theorem. So, ito pa yung mga possibles. So, p over q is equal to positive negative 1. Ano yan? Ilang bang mga possible rational roots? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mga 12 possible rational roots yan. AJ. Okay? So, ito yung lumalabas. So, the zeros are negative 2, negative 1 half, and 3. Ito pa yung lumalabas yan sa given na yan. Okay? Kung babalikan natin rational series theorem, so pakipanood mo na lang do sa YouTube account ko, Miriam Flores. Kung ganun din sa kapangalan ng TikTok account ko, panoorin mo na lang kasi ayoko pa na paulit-ulit. So, ito pa yung sinagot natin kanina sa given na to, yung possible zeros natin. Ito ipa-plugin natin, AJ. Yan, may magpapaano daw. Mamaya na. Sinend na natin yun eh. Isa pa nga, kukuha yung bukas pa. So, ito, ipa-plugin natin, AJ. So, negative 2, negative 1 half, tsaka 3. Base lang po sa YouTube. Then, synthetic division lang. Lang yun. Negative 2, ito yung numerical coefficient natin. Para ka na nag-synthetic division. So, 2, negative 1, negative 13, tsaka 6. Bring down 2, AJ. Then, times mo, 2 times negative 2 will be negative 4, minus 1 will be negative 5. Ganun lang yon. Hanggat sa matapos mo ito nasa dulo. Kung malaman ko 0 ba siya o hindi. Okay? Negative 5 times negative 2 will be positive 10, minus 13 will be negative 3. Ganun lang yan. Kasimple lang. Saan yung galing yung negative to sa left side? Okay po, engineer. Ito po yung given engineer Abila. So, ito po yung given, x square. Ito yung possible, ito yung given. Sa rational series theorem, ito po yung possible na pinakasagot niya. So, negative 2, negative 1 half, and 3, galing dito. Yung mag-ano ka, na magsa-synthetic division ka, yung possible zeros natin, yung negative 2, pero magkakasama to. Yun lang. Yung negative 2, ipa-plugging ko na lang. Negative 2, negative 1 half, tsaka 3. Pag sumagot, ito po yung resulta niya. Sa base lang po sa YouTube. Okay? Double check natin kung ay yung maniwala yung masagot nyo. So, kailangan i-checkin natin, Engineer Abila. Di ba, negative 2 yan? Gawin natin negative 2, maging positive 2. Kung ipapactor up nito, like this. Kunwari lang. So, di ba, negative 1 half, maging positive 1 half. Double check natin maigi yan. Tsaka yung hindi natin makita. Tsaka yung di ba, positive 3 magiging negative 3. Double check natin maigi, engineer Abila. As in calculator. Mathway natin, try natin distribute. Kaso tinatamad ako mag-distribute. Kung i-distribute mo to, engineer Abila, positive 2 times negative 3 will be negative 6. Sandali lang Meron pa tayo mag-distribute. Sandali lang po Double check natin. Pinapapuwisan ako, mainit. X plus 2 try natin is-distribute ko. Tatama to. Nasa YouTube to Ito na po
Yun lang. Oh, I see. Possible roots pala yung tatlo. Oh, okay po. Tama po, engineer Abila. Pinapanood ko yun sa YouTube para sigurado po ako. Yeah, basta ko makapag-discuss na ganito. Yeah, may boyfriend ka. Oo nga, pag nasan na. Sanin na nga eh. Okay na, di ba? Magbibigay pa ako ng example, magagabi na, magpapaprint pa ako. Ganito pa yan, engineer Abila. Saan ba nakukuha yung negative 3? Etong given, negative 2. So, magbigay ka ng mas higher than negative 2. So, negative 3 na lang. Etong yung 3 natin, higher than 3, 4 na lang. Lang yun. So, ito pa yung upper, ito yung lower. Okay. Ang hirap talaga mag-synthetic division. Yun, napapawisan na ako. So, isa pa? Wala na po kung maisip na given eh. Double check natin sa math kung ay maniwala. Tignan natin sa mathway ha. Hala ba? Nasa YouTube lang to eh. Loko to si YouTube oh. Saglit lang guys ha. Pawis na ako. Wala na ba? Wait lang. Magbibigay pa ako ng sample. Saglit lang. Pinapapawisan na ako eh. Sa YouTube mo. Sandali lang, wait lang ha. Sasamat mo ito eh. Loko to si Henry. Yung nabasa ko po is kapag alternate yung sign will be lower bound kung is upper bound. Oh, sige po. Wait lang. Loko to si YouTube eh.
Kailangan ko to inaral ko mabuti to. Yung nabasa ko po is kapag alternate yung side will be the lower band. Lower band to daw to. Yung nabasa ko po is kapag alternate yung side. Lower band pala to. Eto. Ito kasi nakalagay eh. Tama ba, Engineer Abila? Kasi nabasa ko lang po to sa YouTube. Loko to sa YouTube eh. Wala na bang iba? Search natin. Pinagpapawisan na ako. Sige, wait lang. Wala naman akong maisip ng paraan. Wala na ibang example. Teka, panoorin natin sa YouTube. Amok, yan ka lang. Yan, bukas ka na maganyan. Gabi na. Oo, wait lang. Yan ka na, doon. Upper lower bands. Hanapin natin. Meron akong kopya nito eh. Ito pinapanood ko. Engineer Abila. Ay, sinundan ko eh. Hindi naman pwede magkakamali ang math teacher na to. Wait lang. So let's break down 2 easy like and then multiply 2 positive negative 1 half negative 1 positive zeros. So let's try another negative 0 here. We have here. Take note that according to the contour sign, we will be looking for 2 negative zeros and 1 positive zeros. So let's try another negative 0 here. We have here negative 1 half. Break down 2 and then multiply 2 times negative 1 half. We have negative 1. Negative 1 that is equal to negative 2. Negative 1 half is 0 each. Now that we have already 2 zeros, let's multiply every positive negative 1 zero. Now that we have all the zeros for our polynomial quotient, Sandali lang ah. Loko, parang mali ata yung hinintid ko. Saan ba ako nagkamali? Pawis na ako. positive a times negative 3 is equal to negative 22. Negative 22 is the double part of the polynomial function. Now let's Pakita niyo na ah. So the condition for having found all entries must be true. So let's make a number. It's like 2 times 4 is Sige, yan natin to. 8 plus negative. So, ito yung palatandaan guys ha. Ito ay upper. Ito yung lower band. Ito yung upper band guys. Okay? Upper band, UB, saka yung lower band sa taas. Okay? Tandaan nyo ha. Yan lang yun. Wala na akong maisip na given.
Yan. Wala na akong maisip na given eh. Ano kayo? Pumunta ako. Ang lab. Tandaan ka nga dyan. 1 is equal to positive 7. 7 times 4 is equal to 28. 28 plus negative 13. Wala na akong maisip. Okay, hello and good day everyone. So let us continue our topic about the drops. Sige, ibang sample na lang para maggagabi na. Ito na yan, palatandaan natin na yan guys ha. Papasukin mo talaga na. Sunog, inayos ko yan. Ba't bulbol? Ikaw kasi nagdaano. Ayos-ayos na yan. Anong bulbol na? Okay? So take your time po guys. Ilang time na? 47 minutes. Ila. Wala na akong maisip na given. Subukan natin to. Dapat naka-whole number siya. So, another example ba na tayo guys ha? Okay, so, ba't di pag ganito? Another example muna tayo. Dalawang given na lang. Dali lang naman yan. Okay. Viewers to viewers. So, ibang given na natin. So, imbis na ganyan. Anong maisip ng paraan? Eto, kapag ganito, wala na akong maisip ng paraan. Let's say, try natin guys. So, 2x. 2x cubed. Magtapos na. Plus 5x squared. Minus 4x minus 3. So, meron po itong mga possible na answer, guys. So, ikopya ko na lang. So, meron po mga possible answers, guys. So, positive, negative 1, positive, negative 3, positive, negative 1 half, then positive, negative 3 halves. So, meron po tayo mga yung possible zeros natin. So, yung zeros natin is 1, 1 half, and negative 3. Yun lang. Subukan natin. I-apply natin doon sa discuss ko kanina. So, synthetic division muna tayo. So, synthetic. So, 2, 5, negative 4, and negative 3. Saglit lang yan. Wala kang pen. Send natin. Subukan natin yung 1. Kailangan tumama sa 0 yan guys ha. So, 2 times 1, 2. Plus 5, 7. 7 times 1, 7. Minus 4 is 4, 5, 6, 7. Positive 3. 3 times 1, 3. Minus 3, 0. At the possible is 0. Ilang? Madali lang siya. So, next topic is negative 1 half.
negative 1/2. So, bring down to negative, 2 times negative 1/2 will be negative 1. Plus 5 will be 4. 4 times negative 1/2 will be the negative 2. Minus 4, so will be negative 6. Negative 6 times 1/2 will be the positive 3. Minus 3 will be 0. Yun lang. Yun lang yun. So, sunod doon is negative 3. Negative 3, bring down 2. So, 2 times negative 3 will be negative 6. Plus 5 will be negative 1. Negative 1 times negative 3 will be positive 3. Minus 4 will be negative 1. Negative 1 times negative 3 will be positive 3. Minus 3 will be 0. So, all 0 na po siya, guys. Yun lang. Yun lang. O, di ba madali? So, i-apply natin do sa mismong ganyan. So, dito tayo magpa-focus. Mag-isip tayo ng mas mataas dyan, yung higher than 1. So, gawin natin 2. Yan ang magiging yun ang magiging lower band natin. Okay? Kailangan pag lower band, alternate yung mga sagot natin. Tapos yung ito po yung lower band po na. Tapos yung huli is upper band, is kailangan yung sagot niya will be the greater than to 0 or equal to sa 0. Okay? Sinigang enthusiast, hello po. So, paano? Bring down 2. 2 times 2, 4. Plus 5 is 9. Naku, patay tayo dyan. Delikado. Hindi po siya mag-aano. Wait lang. Delikado. Parang baliktad ata to. Tinik. Ang gulo. Tapos nun, 9 times 2 is 18 minus 4 is 18 minus 4 will be 14. 40 times 2 which is 28. 28 minus 3, 25. Huh. Ano yan? Oh, mamaya. So, isa naman guys is dito muna tayo focus. So, negative 3 higher than to negative 3 is negative 4. Subukan natin. No! So, negative 3 bring down 2. So, negative 8. Negative 8 plus 5 is negative 3. Negative 3 times negative 4 will be positive 12. 12, 8, 9, 10, 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 minus 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8. 8 times negative 4 is negative 32. Negative 32. Doon mo nang i-game na negative 35. O, tignan natin. Alternate pa siya? O yan, alternate na. So, medyo nagkakataon kasi siya, nagkakabaliktad yung given. So, kunwari, kapag ganito, alternate lang po yung is lower band po to. Lower band po to kasi alternate lang. Ito yung magiging lower band po to. Ito po yung upper band kasi pag upper band, kailangan yung pataas nito is the greater than to 0 or equal siya sa 0. Pag lower band po kasi, UP po yung UB. Pag lower band, kailangan alternate po yung mga sign na. So, positive, negative, positive, negative. Okay? Pag lower band po to, kailangan yung pinakasagot niya will be the highest, is the highest greater than to 0 or equal siya sa 0. Okay? Gets niyo na? Medyo may nagkakapang kasi nagkakabaliktad. Okay? So, yun lang. Salamat.
Sinusubukan natin to. Tandaan guys, huwag kailangan malagay natin yung palatandaan guys. Ito po yung lower band, ito upper band. Okay? Medyo nagkakatambaliktad po siya, okay? Ilang, so pakiyan na natin. O, screenshot nyo. Yan lang. So, natapos na natin yung upper and lower bands of the zero. Okay? Hey! Nilagay mo muna itong dito. Okay nga. Ilak mo nga muna yan. Go. Balik-balik yan, ilak mo. Ilak mo yung dito, yung tawa. Akal. Balik-balik. Ay, hindi, mama. Ayan, natapos na natin yung ganyan. Ayan, nagagat na si Ate Jenny, oh. Alam tayo ito, cellphone na ito. Yan. Huwag ka lang pumunta doon. Ako kuryente ka dyan. Ito ba cellphone, oh. Ito, cellphone, oh. Ito. Okay. Medyo may pagkakataon kasi nagkakabalik. Ang malaga talaga. Oo. Ilak mo to. Kandado. Sabi mo, hindi mo maano. Sabi mo yung kandado. Kandado ba yun? So, meron kasi pagkakataon medyo may balik talaga. Basta mahalaga kapag lower band, kapag lower band kasi, alternate po yung sign niya, yun na yun, lower band yun. Kapag lower band po, pag lower band po kasi, alternate yung sign niya. Positive, negative, positive, negative. Pag lower band po, kailangan highs po itong mga given, ay yung mga nakasagot na yan, so will be the greater than to 0 or equal to 0 pag lower band. Okay? Tandaan niyo yan ha. Medyo may pagkakataon kasi nagkakabaliktad lang yung answer. Isa kasi, kala ko pa sa YouTube, dito mamauna ang lower band tapos upper band. Basta tandaan mo yung mga sign ha. Okay lang yan. So, i-download ko po yun sa YouTube. At magda-download na ako. Magagabi na. So, ingat kayo at mag-aaral na mabuti. Salamat sa panonood. Next time na lang.